Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Finger Fairies. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, nagsisimula ang istoryang ito sa isang engranding kasalan, ang kasal ni Prinsesa Spring at ni Prinsipe Wesley. Nagpalitan sila ng mga pangako at mga singsing, at ang pagdiriwang ay nagtagal ng buong gabi. At sa huli, nang dumating na ang panahon na kinailangang umalis ng prinsesa, ang kanyang ama na siyang hari ay sinabing, 21 taon at hindi pa rin ako naging handa na magpaalam sa aking minamahal at tinatanging munting anghel. Ngunit Prinsipe Wesley, ang araw na hiningi mo ang kamay ng anak ko sa pagpapakasal ay ang araw din na tumigil ako sa aking pag-aalala tungkol sa kung sino ang mag-aalaga sa kanya kapag hindi ko na kayang alagaan pa siya. Aww! Tandaan mong si Spring ay ang aking buhay. Sana ay palagi mo siyang aalagaan dahil kahit sa lubsob ay hindi ko pa hinayaang mangyari sa aking minamahal na anak sa buong buhay niya. Oh, ama ko! Haring Teren, pinapangako ko sa inyo na palagi ko siyang pasasayahin. Isang tunay at napakagandang pangako, ngunit gaano kahirap ang matupad ang isang pangakong tulad nito. Ang mga naunang buwan nila bilang mag-asawa ay napuno ng paglilibang at ng saya. Si Prinsesa Spring at Prinsipe Wesley ay kontento sa isa't isa. Tulad ng pinangako ni Prinsipe Wesley, inalagaan niya ng husto ang kanyang minamahal na asawa at hindi man lang siya pinagbubuhat o pinagpupulot ng kahit na anong bagay. Kahit ano man ang gustuhin ng prinsesa ay ibinibigay sa kanya. Oo, kahit na ano at lahat ng gustuhin niya. Kamahalan, maayos naman po ba ang lahat? Oo, maayos naman ang lahat. Gusto ko lang pumasyal sa hardin at makita ang lahat ng magagandang mga rosas. Naku, huwag po. Kapag ginawa niyo yun, itatapon kami sa kulungan. Kami na lang po ang magdadala sa inyo. Huwag na po. Ako na lang ang lalabas. Sandali. Heto na po, mga rosas. Dahil dito, nagsimula na ang pagiging malungkot at ang pagkainip sa buhay ni Prinsesa Spring. Dahil wala siyang pwedeng gawin na kahit na ano, paulit-ulit na lang ang nangyayari sa kanya sa araw-araw niyang buhay. Siya ay nagsimulang malungkot at malayo ang loob. Siya ay natutulog hanggang abuti ng hapon at nagigising na lang para sa hapunan at matutulog na lang ulit. Di nagtagal, si Prinsipe Wesley ay nakaramdam na may mali na. Spring? Anong problema? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Hindi, Wesley. Hindi ko talaga alam. Parang nakakaramdam ako ng... Gutom ka ba? Naku, yun na nga! Nagugutom ka! Chef! Ano po ang gustong kainin ng mahal na prinsesa? Meron pong fish and chips, the Sunday roast, shepherd's pie, exotic soup, rainbow pastries, palatial yogurt, chicken tikka masala, croque monsieur. Tama na! Hindi ako nagugutom. Siguro ay inaanto ka lang, no? Kailangan may maghele sa'yo. Prima Donna! Prinsesa, matulog ka na. Babantayan ko ang mga panaginip mo. Batong-bato na ako dito. Spring? Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Kasi nababato na ako dito at naiinip. Hindi! Nangako ako sa iyong ama, di ba? Hindi ko hahayaan na mainip ka dito. Naku, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Makinig ka, mahal ko. Ako'y... Ideya! Tama! Sapat na yun! Teka! Wesley, saan ka na naman? Ay... Nagpatawag si Prinsipe Wesley ng mga pinaka-nakakatuwa na gesture sa kaharian. Aling ibon ang pinakamasama ang asal? Di Mockingbird! Corny pero pwede na. Isang kabalyero ang bumili ng isang magandang kabayo na naghahalaga ng libu-libong ginto. Nang makita ng mga tauhan niya, sabi nila, wow, napakaganda naman ang kabayong ito. Tumingin ang kabalyero at sinabing, tandaan niyo, kung magsusumikap kayo, ibibigay ang inyong makakaya at maging matapat at manalo sa mga laban. Isang araw, makakabili ako ng isa pa. Ang buong kwarto ay sumabog sa halakhakan. Ngunit si Prinsesa Spring ay hindi pa rin natuwa. Sinubukan ng prinsipe ang ilan pang mga pamamaraan. Tumawag siya ng mga salamangkero, mga mananayaw, mga juggler.
ngunit walang nakapagpasaya ng tuluyan sa prinsesa. Nang tumigil siyang kumain, mga ermitanyo, doktor at iba pang manggagamot ay ikinonsulta, ngunit walang makapagsabi kung ano talaga ang nangyayari sa prinsesa. Si Wesley ay nag-aalala at nababalisa araw-araw. Sa hapong yon, nerbyoso siyang naglalakad. Isang ministro ang nagsabi sa kanya tungkol sa salamangkera ng kagubatan. Hindi na siya nagsayang pa ng panahon at umalis siya para hanapin ito. Pagkarating niya dito, namangha siya sa kanyang kakaiba't napakagandang tahanan. Kumusta po kayo, kamahalan? Sabihin niyo po kung ano ang may paglilingkod ko para sa inyo. Makapangyarihang salamangkera, ang asawa kong si Prinsesa Spring ay nawawalan na ng kislap sa kanyang mga mata. Siya ay wala ng kulay na parabang lahat ng saya niya ay nawala na. Mukhang hindi nga biro ang sitwasyon ng prinsesa. Tama, medyo seryoso nga ito. Pero isa itong sitwasyon na kaya pa nating ayusin. Pues, tutulungan mo siya? Oo, pero bumalik ka sa akin bukas at isama mo rin siya dito. Mayroon na akong lunas pagdating nyo. Tumango ang prinsipe at umalis. At nang bumalik siya kinabukasan, matamlay na naglakad si Spring sa kanyang tabi. Maligayang pagbabalik, kamahalan, at malamang ay ikaw naman si Prinsesa Spring. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal at mapapawi ko ang taglamig na namamahay sa puso mo. Isasama ko lang siya dito sa loob. Maaari bang maghintay muna kayo dito sa labas? Sige lang, maghihintay ako dito. Ngayon naman, gusto kong sabihin mo sa akin ang tungkol sa lahat ng iyong nararamdaman. Kasi po, talagang napakasama ng nararamdaman ko at hindi ako masaya sa buhay. Pero madalas na napapahaba naman ang tulog ko, hindi ko na lang talaga maintindihan. Ikinuwento ni Spring ang lahat ng mga araw-araw na pangyayari sa loob ng kanilang palasyo at hindi niya natanto na ang salamangkera ay may nakikita pa bukod sa kanyang mga nakwento dito. Pues, mayroon akong isang perpektong lunas na gagamot sa karamdaman mo. Sa loob nito. Binuksan ng salamangkera ang isang kakaibang kahon na gawa sa kahoy at sa loob nito, dalawang nagliliwanag at magagandang kamay ang lumabas at nagniningning. At wala pang nakita si Spring na kahit na ano tulad nito. Sa bawat daliri ay nakasuot ang magagandang mga singsing. Kayong mga mababait na diwata, pagpalain ninyo ang gawa ng mga kamay ko. Bigyan ng lakas para hubugin ang mundo ko. Bigyan ng lakas para hubugin ang buhay ko. Para tulungang gawin ang mundong isang magandang lugar. Wow! At sa loob ng bawat singsing ay may nakatirang diwata na may kakaibang mga kapangyarihan. Ngayon ang mga diwata ay nakatira na sa iyong mga daliri. Kailangan ay palaging gumagalaw ang iyong mga kamay para palagi silang maging abala. Pero tandaan mo, pag lumipas ang isang araw na hindi mo ginagamit ang iyong mga daliri, ay iiwan ka ng mga diwata at ikaw ay magiging mainipin habang buhay. Lumabas sila para balikan si Wesley na matyagang naghihintay sa kanila. Naibigay ko na sa kanya ang lunas. Pero tandaan nyo, dapat ay suportahan mo siya sa lahat ng bagay na gusto niyang gawin. Pero ipinangako ko sa kanyang ama na si Haring Teren na hindi ko kailanman papayagan na gumawa si Spring ng kahit na anong uri ng trabaho. Ito ay para sa ikagagaling ni Spring. Gusto mo ba siyang nakikitang malungkot at parang walang buhay? Aba, syempre hindi. Pero ang hari… Tingin mo ba ay matutuwa din ang hari kapag nakita niya ang kanyang anak sa ganyang kalagayan? Makinig ka sa akin at magtiwala sa mga diwata sa kanyang mga daliri. Ipapakita nila sa'yo kung ano ang tama. Sige na nga. Kaya simula ng sumunod na araw, gumawa si Spring ng iba't ibang pagkakaabalahan sa loob ng palasyo. Oh, napakasarap naman ito Grabe! Kahit anong naisin niyang gawin o subukang gawin, palaging nagiging maganda at magaling ang pagkakagawa niya sa mga ito na ikinagulat naman ng lahat ng tao. Di nagtagal, nagsimulang tumulong si Spring sa mga tauhan sa palasyo at makikitang palaging napakasaya at napakasigla niya sa pagtulong niya sa mga ito. Alam mo ba, kahapon ay tinulungan ako ng prinsesa sa paglilinis at nalingat lang ako sandali. Nagniningning ang buong kwarto na para bang may mahika. Parang mahika nga talaga.
Tinulungan niya akong gumawa ng 1 dosenang pies at ang galing! Wala akong natikman na kahit anong ganoon kasarap. Di nagtagal kumalat ang balita sa buong palasyo na ang prinsesa ay may mahika sa kanyang mga kamay at kahit anong madampian ng mga ito ay napapaganda ang estado. Lumipas ang mga araw at ngayon ay bumalik na si Spring sa kanyang masayahing sarili tulad ng dati. Wesley, napakasaya sa pakiramdam ko na nakakangiti na ako ulit. Masayang-masaya din ako para sa atin, mahal ko. Magpasalamat tayo sa salamangkera sa pagtulong niya sa atin. Oo nga. At dahil dito ay pinatawag nila ang salamangkera. Magandang araw po sa inyong dalawa. Prinsesa, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Hay, para bang gusto kong magsayaw sa gaan ang pakiramdam ko araw-araw. Paano kami makakaganti sa kabutihang ipinakita mo sa amin? Pues, paano kung ipatawag ng inyong kamahalan ang lahat ng kabataan sa kaharian para pumunta at mahawakan din nila ang mga mahiwagang kamay ng prinsesa? Ano naman ang magagawa noon? Maibabahagi din ng mahika sa kanilang mga munting kamay at lahat sila ay magiging kasing husay at kasing sipag ng prinsesa mismo. Nagustuhan ni Wesley at ni Spring ang ideyang ito at di nagtagal ay nagkaroon ng pila ng mga nasasabik na bata at lahat sila'y gustong makamayan ang kanilang prinsesa. Hey, good fairies! Hey, good fairies! Bless the work of my hand. Hey, good fairies! Hey, good fairies! Bless the work of my hand. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. Hey, good fairies. Hey, good fairies. Bless the work of my hand. Hey, good fairies. Hey, good fairies. Bless the work of my hand. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. Hindi nagtagal at nagpatakbo ng isang anunsyo si Wesley at ipinamalita ang kapangyarihan ng mga diwata na nasa mga daliri ng mahal na prinsesa. At doon nagsimulang ipamahagi ni Spring ang kapangyarihan sa lahat ng mga tao doon. Lahat sila ay namangha sa umpisa, ngunit mas ikinagulat nila ang naging epekto ng mahikang taglay nila. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa buong buhay ko. Gumanda ang takbo ng negosyo ko simula nang matanggap ko ang mahika galing sa prinsesa. At ang buong kaharian ay naging sagana dahil ang paggamit nila sa mahikang ito ay kumalat na sa kanilang mga puso at lahat sila'y nagsimulang magkaroon ng gana sa kanilang pagtatrabaho. Mahal ko, talagang pambihira ito. Umuunlad ang kaharian. Kahit kailan ay hindi pa naging ganito ang kaharian natin. Malilinis ang mga kalsada, naging mas dedikado ang mga tao at lahat ng mga negosyo ay sabay-sabay na gumaganda. Mahal, ang salamangkera at ang mga maliliit na diwata ang nagdulot ng mga pagbabagong ito. Siyempre naman. Oh, dumating na ang iyong ama. Tara't salubungin natin siya. Dumating ang hari na halata ang pagkamangha sa nakita pagpasok ng kaharian. Wesley, Spring, ang laki na ng naging pag-unlad ng inyong kaharian. Ang iniisip ko ay kung gaano nga ba nagbago ang kahariang ito. Ikinwento ni Wesley at Spring ang lahat ng mga pangyayari na naganap dito na ikinagulat naman ng hari. Aking prinsesa, masayang-masaya akong makita ang iyong naging pag-unlad. Salamat po, Ama. Hali kayo, hindi niyo mapaniniwalaan ang mga bagay na nagawa niya. Ipapakita ko sa inyo. Salamat mga mahiwagang finger fairy sa pagtulong na gumawa ng kabutihan sa aking sarili at gawin ding mas magandang mundo para sa lahat. Uy, ikaw! Oo, ikaw! Gusto mo bang magkaroon ng kapangyarihan ng 10 mahihiwagang mga diwata? Ilagay mo lang ang mga kamay mo sa screen na ito at hawakan mo ang mga kamay ko. Ngayon, sabayan mo ko na kantahin ang awit na ito. Hey, good fairies! Hey, good fairies!
to shape my life. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. All that I wanna say. Make this world a better place. Hey, good fairies. Hey, good fairies. Bless the work of my hand. Hey, good fairies. Hey, good fairies. Bless the work of my hand. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. All that I wanna say. Make this world a better place. Hey, good fairy.